Bagong viral video ni Marcos Jr. ay ilalabas na. Paktay kang bata ka. At ito, Tito Soto, lubusan ng kinarma. Mapapalitan na. At sino nga ba ang papalit bilang Senate President kapalit ni Tito Soto? Magandang usapin to ngayon mga banateros, mga kabiyaya. Dahil ay mukhang at ilalabas na ang video ni Marcos Jr. Ano kayang klaseng video to, no? Ito ba yung sa pulburon pa rin? O hindi kaya magkakasama na sila dito lahat na pamilya nila? Family bonding, ganun. Iba din ha? Iba din ang trip niya ha? Family bonding sa pulburon. Sarap. Tapos nakita natin si Charis, no, nag ano yan, yung sa may tubo, ano ba yan? Ano bang tawag sa sayaw na yon? Yung makikita natin minsan sa mga dance. Yung may tubo, tapos gaganon, naglalambitin. Ano nga yun? Belly, ay hindi, iba yung belly dancing, ganun eh. Yung nakalimutan ko tawag dun. Basta ginagawang talent din yun. O yung pagsayaw dun sa tubo. At kadalasan nakikita yun sa mga videoke bar. Sa mga ganyan, may mga chicks. Kaya dyan nakikita yan kadalasan. Hindi kaya gumaganon si Charis. Mali natin. Ay nako. Kakaiba talaga ang mundo. Ibang-iba ang mundo. Grabe, no? Kung doon sa pulburon video nang lula tayo. What if pa dito sa bagong viral video ni PBBM? Kaso, ang tanong dito, ano ba to? Ito ba ay ek video or pulburon video na naman? Abangan natin yan. At ito, mukhang hawak na ito ng mga Duterte. O syempre, bago tayo mapunta doon, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindan na lang din po yung bell button para lagi kayo ma-update sa aking mga video araw-araw. At please follow my Facebook, JG Banateros. Wala na pong ibang Facebook page si JG, kundi ito na lang. Kasi yung isa ay wala na ho yung saysay. Yung 63k followers natin. Sayang nga, kahit 63k lang yun, sayang din yun, no? May mga million views pa naman ako dun. Pero wala tayong magagawa at gawa ng nasasaktan sila sa mga pinagsasabi namin, kaya palaging ginugurgur ang aming mga Facebook. Okay na yun. Facebook ang lang ang ginugurgur, hindi kami. Pero sabi nga namin, kahit anong gawin yung panggigipit sa amin sa Banateros Brothers ay hindi pa rin kami hihinto at tuloy-tuloy pa rin kami sa paghatid ng balita para sa bansang Pilipinas. Ipaglalaban pa rin namin ang aming bansa sa mga katulad nyong mga kurap. Sa may speaking of kurap, eto, pakurap-kurap to. Ang tiyaga nitong mga to. Sobrang tiyaga nitong mga to, promise. Sobrang tiyaga. Ewan ko kung saan kumukuha to ng mga kasipagan. At alam mo yun, yung tipong kahit na nakakahiya na ang kanilang mga pinaggagawa sa social media, ay sige pa rin. Sige pa rin kasi alam niyo yun, okay lang kasi malaki bayad eh. At eto sila. Hindi ko sila kilala ha. Hindi ko kilala itong mga pangalan nitong mga to. Kasi nga, si Mandarahog ay pumunta ng Ilocos Norte at ibinilag or inilabas sa social media yung mga ghost project at mga anong tawag dito? Substandard project ni Sandro Marcos sa Ilocos. Nakita ko tong post na to, sabi ng followers nila. Saludo po ako sa inyo mga boss.
patuloy pa din kayong lumalabang kahit na nagmumukha kayong tanga. Kahit nagmumukha kayong tanga sa harap ng publiko, laban lang para sa bayan. Ay, naku. Grabe. Laban lang. Kung kami, laban lang para sa bayan, eto, laban lang para sa bayan. Awawang mga nilalang. Pero natitiis nila yun, no? Yung ipinapakain nila sa pamilya nila galing sa, alam mo yun, sa ganyang sistema. Di ko kaya lunukin yun. Kahit siguro sa mga aso ko, hindi ko kaya maipakain yun. Tsaka ang hirap ng trabaho nila, biruin mo ha. Kahit na obvious na nang may mali doon, pilit pa rin nilang pinagtatakpan, no? Kahit nakakahiya na sila. Etong nasa gitna, ito yung naghamon sa akin ng ano, diba dati nung matatandaan nyo? Siya lang kilala ko dito eh. Totoo hindi ko nga siya masyadong kilala eh. Ito yung nagyabang sa akin na ano eh, na ako lang daw, 63k followers sa Facebook. Siya daw, nasa 100 plus na. Sabi ko, ha? Di wow. Ito yung, nung panahon na hinamon ko si Tore ng suntukan, ito yung, nagko-comment sa video ko. Di ba nag-viral yung video ko, mabot ng ilang milyon yun. Sa lahat ng paghahamon ko kay Tore. Ngayon, nag-comment to, sabi niya, tayo na lang dalawa. Tapos eto, ang ginawa ko, siyempre hindi naman ako hindi naman ako maghahamon ng hindi ako papalag. So ibinigay ko yung address ko sa kanya. Nung binigay ko yung address ko, alam niyo kung anong sagot sa akin? Sabi niya, baka gusto mong makulong. Sabi ko, hala, ang usapan, suntukan, bakit may kulong? Tapos sabi niya, marami na ako napakulong na mga naghamon sa akin. Sabi ko, paano? Ano nangyari sa'yo? Ibig sabihin, pag nasapok kita, magdedemanda ka? Siya yun. Tapos pinapapunta niya ako sa dun sa yung pinagganapan ng magiging suntukan sana ni Mayor Baste, tsaka ni Tore. Pinapapunta niya ako. Sabi ko na, ba't ako pupunta dyan? Una-una ikaw naghamon sa akin. Tapos si Tore, tsaka hindi rin naman ako papapasukin no, para labanan ko si Tore. Buti sana kung may binigay na na paanyaya na pumunta ako doon para makipag-boxing kay Tore, pupunta ako doon. Pero kung ikaw, pupuntay mo ko, sino ka? Doon ako natawa eh. Nagamon ako suntukan, siya yung nag-aya. Tapos nung pumalag ako, marami daw siya napakulong. Sabi ko, hayop na yan. Kakaiba utak mo, Dudong. At speaking of pinakamalupit na vlogger, ito yun. Yan, putangin na. Uso pa lang, kilala mo na. Siyempre, ang isa sa mga Banateros brothers. So, sabi niya rito, peki daw yung medical na kumakalat. Di ilabas niyo ang original. Tama. Tama, ilabas yung original. Asan ba yung original na medical certificate kasi ni Marcos? Asan ba kasi? Alam niyo, ang tagal na nating inaantay yan. Tsaka dapat inilalabas talaga yan dahil, alam mo na, ang medical ng Pangulo, dapat talagang malaman ng publiko yan. Kasi, di ba, sabi nga ni BP Sara ay nasa Constitution yan, no? Si BP Sara ba nagsabi o si Jason sa? Ang pagsasa publiko ng totoong karamdaman ng Pangulo. Bakit ngayon parang takot na takot sila? Anong meron doon sa medical ni Marcos Jr.? Sige, magpahula tayo. Letter A.
Eto, i-comment nyo dyan ha, ngayon ha, i-comment nyo dyan ngayon at i-share nyo na rin tong video na to. Letter A, positive sa pulburon. Letter B, dahil malala na si BBM. Letter C, dahil hanggang ngayon nasa hospital pa rin siya. Ano kaya ang totoo? Ha? Minsan nahihiwagaan na rin ako. Tutusin, baka sabihin na iba niya, bakit puro kayo medical? Alam nyo, nasa ano naman ho yun? Nasa konstitusyon naman po yun. Na dapat ay malaman ng publiko yung karamdaman ng Pangulo. Paano? Magugulat na lang tayo, bigla malalaman natin, iba na pala talaga ang Pangulo. O sabihin na nating malala na yung karamdaman ng Pangulo, di ba? So, paano na yun, di ba? May mga bali-balita nga na kapag na-tegi daw itong si Marcos, hindi daw sasabihin sa publiko para hindi daw pumalit si BP Sara bilang presidente. Yan yung mga sinasabi nila. Ewan ko na lang. Bahala sila sa buhay nila. Kung ganyan gusto nila, di go. Pero asan na nga ba ang medical? Di tama naman dito si Sir Jack eh. Kung peki ang kumakalat ng mga medical, ilabas nyo yung totoo. Nasa sa inyo yung original na medical, di ba? Bakit ano? Ginagawa nyo kaming tanga kayo eh. Huwag ganun ha, masama yan. Eto pa eto malupit Sabi ni General Orlando De Leon, ang tatapang nyong makipag-away sa China, ang duwag nyo naman lumaban sa mga magnanakaw. True! Galing niyo to. Palalo! Hindi totoo naman eh. Ang tatapang nila pagdating sa lalo na sa mga vlogger. Diba? Tatapang nila kasuhan yung mga vlogger. Tapos kesyo gigiray kaya daw nila yung China. Pero putang ina si Martin Romualdez di nila kayang ipakulong. Si Bunuan hindi nila kayang ipakulong. Ha? Yung mga congressman na mga kontraktor, hindi nila kaya maipakulong. Si Gadriola, hindi nila kaya pakulong. O yung sinasabing mastermind sa Congress, ang dahilan daw sa Congress kaya kumalat ang korupsyon dahil kay Ramon Enrique. Kay Enrique Rason pala. Sinong si Ramon Enrique? Saan ko nakuha yun? Bakit yun? Hindi rin nila mapakulong. Ganyan, totoo naman siya sabi nito ni Sir. Kung tayo na, tatapang nyo sa China, pero yung mga corrupt dito, hindi nyo mapalagan. Lalong-lalo na sa mga senators dyan, na mga todo away sa China. Erwin Tulfo. Tito Sen, sino pa iba? Peng Lacson. Ang tatapang nyo, ba't hindi nyo ma-mention si Martin Romualdez? Yung sinasabi natin eh. Tapos pag nasilipan kayo, sabihin nyo, kasuhan niya. Paninira. Putang ina, hanggang ngayon nag-aantay kami ng salita nyo kay Martin Romualdez. Wala naman. Hindi nyo nga maimbestigahan niya sa Senado si Martin Romualdez. Sabi nyo, ipapatawag nyo. Hanggang ngayon, wala pa rin. Tapos pag may mga witness na lumabas, kagaya ng mga engineer at ilang opisyal sa DPWH, kapag tinuro si Romualdez, iimbestigahan nyo. Kriminal na ang tingin nyo doon. Pero kapag hindi sinama si Romualdez, bayani na agad. Katulad nung kay Bernardo. Diba? Puta na, si Bernardo at si Cabral, lalo si isang files lang ang hawak niyan. Kung lumalabas kay Cabral
na doon sa Cabral Files ay kung lumalabas doon yung iba't ibang mga pangalan ng mga kongresista at ibang mga senador kung nandun man, lalong-lalo na yung 19th Congress, at syempre nandun din si Martin Romualdez, posibleng ganun din ang laman ng files ni Bernardo. Ay bakit si former Senator Bong Revilla lang yung idiniin doon? Una-una, wala rin maipakitang ebidensya kay former Senator Revilla. Oh. So doon nyo talaga, sobrang unfair talaga ngayon. 'Di ba? Katulad niyan ni Gutesa, tinuturo ni Gutesa na si Martin Romualdez ang nagpapadala sa kanila ng pera doon. Inuutusan sila ni Saldico. At kamakailan lang nilabas din ni Saldico na totoo nga yung sinasabi ni Gutesa. Pero hindi nyo kayang imbestigahan. Nagbulag-bulagan yung ibang mga senador dyan. Kaya mga kababayan, yung mga senador na hanggang ngayon ay tahimik pa rin sa korupsyon, na hindi ma-mention etong si Romualdez, at hindi man lang tinatanggap yung mga salaysay ng mga katulad nila Gutesa at nila Saldico at iba pa na maglalabas sa pangalan ni Martin Romualdez, yung mga dumidedma niyan, tandaan nyo yan. Utang ina, basura sa lipunan natin yung mga yan. Yan ang totoo yan. Hindi totoo yan, basura sa lipunan yung mga yan. Kaya hindi nyo dapat pagkatiwalaan yan. Never nyo na dapat pagkatiwalaan yung mga yan. Oo, hindi mga ganyan senador, hindi na yan dapat iboto pa magpakailanman. Magpakailanman, mga putsang ina nyo. Pero buti hindi to nakasuhan si General si Ronald De Leon. Matagal na rin to nagsasalita against sa Bagay, totoo naman sinasabi niya. No, pero yun talaga, yun ang doon. Buti nga kamo hindi siya kinakasuhan, no. Okay, dito naman tayo sa kabila. Eto na, ayan na. Nag-usap na yung dalawang tuta ni Romualdez, sabi dito, kodita sa Senado. Isang continuing crime ayon kay Ping Lacson. Utangina, ang dami niyong alam. Ang dami niyong alam. Yung isa mas marunong pa sa Supreme Court. Ikaw mas marunong ka pa sa mga naglalatag ng mga batas. Lawyer ka ba, Ping Lacson? Lawyer ba to si Ping Lacson? Lawyer ata to eh. May umuusbong bang banta sa liderato ng Senado. Ganito na lang. Katulad ng rebellion, ang banta laban sa pagka-Senate President ay isang continuing crime. Paulit-ulit at matagal na nangyayari mula pa noon. Tanga talaga nito. Hindi nag-iisip. So ibig sabihin kung continuing crime ang pagpapalit ng isang Senate President, di lumabag na kayo sa batas ni Tito Soto. Ba't nyo pinalitan si Chis Escudero? Tanga lang. Sa kanya pa nanggaling yan, Legit po itong page na to, Sa kanya pa nanggaling yan, Oo. May umuusbong bang banta sa liderato ng Senado. Ganito lang yan, sabi niya. Katulad ng rebellion, ang banta laban sa pagka-Senate President ay isang continuing crime. Paulit-ulit at matagal nang nangyayari mula pa noon. So, yun din pala yung ginaya nyo. Kaya nyo na si Escudero. Di kung ganyan man, isang crime yan, kayo muna, mas unan yung nilabag yan. Attorney ba to si Ping Lacson? Attorney ba to? Umasta parang lawyer
Wala lang, may nag-chat na. May nag-chat lang. Oh, ito, ano to? Oh, ha? Oh, Ombudsman Remulla, kay Saldico dapat magsoli ng pera. O, Saldico, magsoli ka na doon ng pera, sabi ni Ombudsman. Trabaho ba ito ng Ombudsman? Lahat, napapansin ko sa kanilang lahat. Kahit, alam mo yun, kahit na, katulad niya, ni Remulla, Ombudsman, di ba? Nakakapagtaka na, parang uhaw na uhaw lagi sila sa presscon. Parang, kasi nung panahon ni Martires, bibihira akong makita si Martires sa mga presscon. Bibihira siya parang wala nga ata siyang komentaryo sa nangyayaring gulo sa politics. Pero itong si Remulla, parang napapansin ko na kapag may, ano ba nangyari sa inyo dyan? Paligsahan kayo? Kailangan ba padiinan ng salita para may talent fee, gano'n? Hindi, nagtataka lang ako Nagtataka lang ako, guys. Oo, kasi alam niyo yun, hindi trabaho to ng ombudsman eh. Oo, tsaka panay komento mo nang walang katuturan. Paano magsusoli si Saldico ng pera? Hulihin nyo muna yan, tanga. Ano ba naman yan? Ayaw nyo munang hulihin yan eh. Hulihin nyo muna. Pag nahuli nyo, tsaka nyo sabihan na magsoli ng pera. Ganun yun. Tanginang yan. Di siguro baka may mga paligsahan sila dyan. O, sa linggong ito, magbibigay ako ng 1 bilyon. Sino ang magte-trending na salita laban kay Saldico at sa mga Duterte? Siguro ganun, no? Parang may paligsahan sila, no? Kasi nagtataka ako, panay komento sila ng walang katuturan. Komento ng komento na kesyo ganyan. O katulad nito, susoli daw ng pera. Dapat magsoli ng pera. Tangina, susoli pa ba ng... kayo, si Romualdez, si Romualdez, tanungin mo rin. Total, si Romualdez nasa Pilipinas, tanungin mo rin kung magsusoli siya ng pera. Kahit na yan. Tanungin mo si Romualdez kung magsusoli siya ng pera. Saldico ka ng Saldico eh. Pag-aalataan ka eh. Oh, ano to? Nababahala po ang Pangulo sa impeachment complaint na isinampa sa kanya hindi para sa sarili niya dahil alam niya na wala siyang ginagawang mali. Nag-aalala siya sa epekto nito sa ekonomiya. Anong konektado nun? Anong connect nun? So, ibig sabihin, pag na-impeach si si Marcos Jr., ay kung matuloy, bagay, tuloy naman na itong impeachment na to, babagsak ang ekonomiya. Puta na, matagal ng bagsak simula na umupo siya. Pinagsasabi mo, Antikler. Diba sabi mo, tulungan natin ng Pangulo para mapaganda ang ekonomiya. Diba sabi mo yan sa interview? Tapos dito, nangangamba kayo. So, ibig sabihin, ano ba talaga? Gulo ah. Tanginang, grabe tayo paikot-ikutin nito mga to, no? O, eto magandang usapin. No, sa dalawang ito na naging Senate President, sa ngayong sabihin na natin na ngayong panahon, hindi taon, ngayong panahon. Kasi magkasabay sila naging Senate President din eh, halos nagpalitan lang. I-comment nyo dyan sa comment section kung sino ang the best Senate President sa dalawang ito. At bakit?
I-comment mo dyan at babasahin natin at ipipin natin yan sa comment section. Ako naman bilang ordinaryong Pilipino, ako mas gugustuhin ko si Chis Escudero. Una-una, hindi nagpapakatuta. Hindi totoo, hindi nagpapakatuta si Senator Chis Escudero. At higit sa lahat, may galang sa Korte Suprema. Kung ano ang desisyon ng Korte Suprema, dapat mo talagang galangin yan. Kahit presidente ka pa. Ngayon, kung ikaw ay isang senador at wala kang galang sa desisyon ng Korte Suprema, what if pa kaya sa desisyon naming mga ordinaryong Pilipino? Diba? Kaya mas goods na good sa akin etong si Chis Escudero. Hindi dahil hindi natuloy yung impeachment. Hindi ganun. Dahil sinunod niya ang kautusan ng Korte Suprema at ginalang niya yun. Yun, doon mo makikita yung magandang katangian sa isang tao, yung may respeto sa mga opinion at sa mga desisyon ng iba. Hindi kasi katulad nung kay Tito Soto na binabastos niya yung Korte Suprema na alam mo yun na parang mas dapat siyang paniwalaan kaysa sa Korte Suprema. Ganun Ganun ang ipinamumukha ni Tito Soto sa atin ngayon. Kaya ako mas hamak na bobotuhin ko. Iboboto ko si Chis Escudero kaysa kay Tito Soto. Mas deserve. Ha? O dito naman tayo. Ito na naman si Auntie Claire. Ang landi na naman ng picture. Sabi niya, madali po kasi magbintang. Madali magsalita sa harapan ng media, sa harapan ng kamera, pero ang mahirap dito ay patunayan ng kanilang pagbibintang. O, gawain mo to, Auntie Clara, ba't ka nasasaktan? Gawain mo to Bakit ka nasasaktan, na bear? Ha? Why? Why you do that? Ha? Gawain mo to, magbintang nang wala ka na mangawak na ebidensya. O tignan mo, kinasuhan ka nga ni Libiste, di ba? Sino ang may kaso sa salang ka-fake newsan? Di ba ikaw? Oh. Yan ang hirap sa atin Turo ka ng turo Takot ka sa sarili mong multo, Auntie Claire. Multo pala, multo. Takot ka sa sarili mong multo, Auntie Claire. Kawawa ka naman, mamaya ka na. O, dito naman tayo. Preliminary investigation into Jinggoy and Revilla. Plunder cases begins. So, eto na. O. Tingnan nyo Inilabas ni dating Pangulong Duterte ang BICAM na merong mga blanco sa 2025 national budget. At lumabas na merong insertion 241 billion etong si Romualdez. Nakagad naman na inaksyonan nila Atty. Topacio, Atty. Jimmy Bondoc at iba pa. At 'di ba, sinampahan nga siya kung daw nagkakamali, sinampahan siya ng kaso. Ngayon, marami pang nangyari. At mas naunang lumabas pa rin ang pangalan ni Martin Romualdez na mastermind sa nakawan sa Kaban ng Bayan. At hanggang sa lumabas na si Gutesa, lumabas na si Cabral, lumabas na si Bunuan, si Bernardo, lumabas na si Saldico. Lumabas na ang mga Diskaya. At nasabi nilang lahat ang pangalang Martin Romualdez. Pero asan na si Martin Romualdez? Nakakulong na ba? Nakasuhan ba? Etong mga to, walang maipakitang ebidensya laban sa kanila. Yung ibinibintang sa kanila is sabi-sabi. Hearsay lamang. Pero ikinulong at kakasuhan. Pero si Martin Romualdez sa simulat sa pool, nandito na sa isyong ito, hindi pa rin nakakasuhan
at baka wala na nga rin sa Pilipinas. Diba? Ang galing, diba? Tapos mauuna pa si former Senator Revilla at Jingo Estrada. Ang galing. Ang galing. Hindi ko sila alam niyan, binabanatan ko tong dalawang to. Diba? Pero sa ganitong, kailangan kasi natin palawigin yung kaisipan natin eh. Hindi porket may binanatan mo sila noon, lagi na lang nila mali. Hindi ganun ha. Dito kasi napagtanto ko talaga na, bakit ganun? Kinasuhan nyo si Revilla. Ikinulong nyo. Hindi nyo man lang pinakita sa amin yung ebidensya. Kahit naman sino, kahit ako, umupo ako dun sa Senate hearing, ituro ko si Revilla, kung halimbawang may mag-utos sa akin, pwede na ba yun? Bakit yung kay Gutesa, na tinuturo si Romualdez, hindi nyo ginawa ng... Bakit nabaliwala yun? Bakit nabaliwala yung sinasabi ni Saldico laban kay Martin Romualdez? So 'di ba, mapapaano kay? Halos parehas eh. Itinuro ni Bernardo si former Senator Revilla. Itinuro ng mga Diskaya, na mag-asawang Diskaya, Orly Gutesa at Saldico, si Martin Romualdez. So dapat 'di ba nakakulong, mas una pa dapat makulong si Martin Romualdez kaysa kay Bong Revilla. Pero bakit ano nangyari? Asan si Bong Revilla? Asan si Martin Romualdez? Tanginang yan. May mga bali-balita nga na uubusin nga daw yung mga senador na kumakampi sa mga Duterte. Oo, uubusin nga daw yan, ikukulong daw lahat yan. Para kapag ano na yung impeachment kay BP Sara or ano pa, or kung ano-ano pa yung pwede nilang pagtakpan niya sa Senado, malaya na sila kasi wala na yung mga tinik sa lalamunan nila. Jingo Estrada, Bong Revilla, aminado ako, wala si Bong Revilla sa Senado kasi natalo siya nung nakaraan. Pero si Jingo Estrada, Villanueva, Bato, Bongo, Robin, 'di ba? Ngayon yung mga tinik sa lalamunan ng mga anti-Duterte. Kaya hindi sila makagalaw ng gusto dun sa Senado. Kaya pilit nilang ginagawa ng mga kaso yan para mapakulong at makagalaw na sila dun sa loob. Alam na namin yung mga diskartihan nila dyan eh. Oo, dito naman tayo. Mabilisan to. May napapansin kayo? Parang hawig na ni Luistro si Ma'am Shitarsa. Parang hawig na eh. In fairness parang may may sa picture parang may tawag dito. Parang may chemistry silang dalawa eh. Total, si Luistro, nagtatago asawa nito. Kaso may sakit baka mabinat yan. Matuluyan. Wag pala, wag. So, basahin natin, Nakatayo tayo rito ngayon bilang tinig ng soberanya ng sambayan ng Pilipinas naman. Dinamay mo na naman kami dyan. Wala nga kaming alam dyan sa pinaggagawa niyo eh. Tsaka yung impeachment na yan, tigilan nyo, alam namin, drama nyo lang yan. Alam naman namin, drama nyo lang yan, tigil-tigilan nyo nga kami. Drama lang nila eh. Yung mga sinampang impeachment kay Marcos, tingnan mo, yung sinampang impeachment nila Cathy Binag, Attorney Topacio, nila Chavit Singson, diba? Wala, nga. Tinanggap ba? Hindi. Pero tong sa mga Makabayan Black, tinanggap. Pero yung sa kabila, wala. Gilan nyo nga ako. Dramahan nyo. At dahil nga sa kadramahan nyo, ito ang feedback sa inyo. Trust rating ni PBBM bumaba. BP Sara tumaas ayon sa Okta Research. Palakpakan. Wala na kasi talaga tayong aasahan din.
Wala tayong aasahan dyan sa sa mga ratings ni Marcos Jr. Ano pa aasahan mo dyan? Utang na una, yung mga vlogger niya, tatanga-tanga. Pangalawa, yung mga nasa paligid niya rin na nandiyan sa Malacanang, mga tanga-tanga din. Yung sasabihin nito, kontra doon sa kabila. Wala silang isang hindi pare-parehas yung mga sinasabi nila. So doon kadalasan sila nabibisto, nabubutasan. Tapos, yung Pangulo, ultimong medical na nga lang, ang inihingi ng publiko para lang din nandyan naman yun sa konstitusyon at talagang dapat gawin naman ng Pangulo yan, hindi magawa. Kaya anong resulta? Ayan, bagsak. Ilang kaya? Wala nang number na nilagay Ano to? Zero balance na ba ang ratings ni BBM? Wala nang inilagay Ang lupit. Iba din wala nang Wala nang number. Minus na lang. Ano ibig sabihin nito? Wala na talaga nagtitiwala kay Marcos. Sila na lang, yung mga vlogger niya tsaka yung kasamahan niyang mga buaya sa gobyerno ang naniniwala sa kanya. O baka pinaplastic lang din siya niyan. No? Pero ang pinaka talagang na-excite ako na masaksihan ko, yung mga puring-puri kay Marcos Jr. ngayon, babaliktad balang araw. Yan ang pinaka-inaabangan ko, pinaka-inaantay ko sa lahat. Bukod sa pagiging presidente ni Vice President Sara Duterte, ang isa pang inaabangan ko ay yung magbaliktaran na at makulong na yung mga puring-puri kay Marcos Jr. Tono, sarap doon, no? Halimbawa, sino ba puring-puri? Si Larry Gadon, yan. Larry Gadon, puta na, pangatlong beses disbarment. Diba? Makakatuwa yun. 3 beses ka ma-disbar. Yan, charap, baby. Tapos si Trillanes, back to kulungan na. Tapos yung yung convicted. Yung mga makakaliwa, sila Franz Castro, no? Sa kulungan. Tapos sasabihin ni BP Sara, mga banateros, dalaw kayo dito, punta kayo pwede kayong pumunta sa kulungan para interviewin sila Trillanes, sila Larry Gadon at Franz Castro. Sarap nun! Halimbawa, papayagan kami, Madam President, Inday Sara Duterte, baka pwede nyo naman kami mapayagan na dalawin ng mga kaibigan natin na sila Trillanes at Larry Gadon para sa isang interview. Puta na, pag nandun talaga ako, interviewin ko agad si Trillanes. Kamusta ang sundalong kaning lamig dyan, baby? Sarap nun. Ayun yung ayun yung inaabangan ko. Oo, na mangyari. Kailan kaya? Siyempre, sa 2028 yan, mararanasan natin yan. So, wala nang bago dito sa pagbaba ng trust rating ni Marcos Jr. Hindi na kami nagugulat doon. Si Auntie Claire lang lagi nagugulat doon. Si Claire Castro lang lagi ang nagugulat doon. Kami walang gulat na sa amin. O dito, ano naman to? O eto na. Magkakaroon na ba tayo ng kauna-unahang babaeng Senate President? Grabe to. Ako para sa akin sa kay Camille, Amy, Cayetano, Hontiveros, tsaka Loren. Siguro boboto ako bilang Senate President na maaasahan natin Pia Cayetano. Oh, yan. Kay Camille Villar, wala akong tiwala eh.
lalong-lalo na kay Amy Marcos. Kay Loren Legarda, medyo hindi ko pa siya nakikita ng potensyal. Si Risa Ontiveros, ay puta na, demonyo yan. Walang kwenta yan. Kaya, Pia Cayetano talaga. Kung magkataon na palitan na si Tito Soto, Pia Cayetano is the best for the Senate President. Kauna-unahang babae, no? At eto na nga, ang viral video ni Marcos Jr. Handa na ba kayo, mga chismosa? Handa na ba kayo, mga chismosa? Eto na. Ilalabas na natin. Ha? Eto. Ayan. Oh. Sabi ni Kong Pulong Duterte. Kong Pulong Duterte na nawagan ng malinaw na sagot sa bagong viral video di umano ni Marcos Jr. May kumakalat na naman ngayon na larawan na umano'y nagpapakita kay Bangag na gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Maraming Pilipino ang nababahala, may mga seryosong tanong. Itong binubukas na hindi basta isang tabi. Hindi talaga alam nyo, kahit na AI yan, sabihin na natin, ganun. Ayun naman yung sasabihin nila dyan eh. Yun naman ang sasabihin ng mga tanso vlogger dyan, AI yan. Hindi totoo yan. Pero kailangan nyo pa rin magbigay ng kasagutan doon. No? Hindi ko pa napapanood din yung video na yan. Pero may isa akong video na inaabangan. Yung video na Nakay Chavit Singson. Na ilalabas daw yun by February. Di ko lang alam kung anong petsa sa February. Pero ilalabas yun by February. Grabe to, no? Daming video ni Marcos. Ang lupit, no? So yun, mga banateros, mga kabiyaya, sino ang napupusuan yung pumalit kay Tito Soto bilang Senate President? At ang mga nababalita nga ay mga babae ang pinagpipilian ngayon. So sino sa mga babaeng senadora ang talagang fit sa posisyon bilang Senate President? At dito, sa bagong video at sa mga susunod na video na ilalabas, di umano ng mga video ni Marcos Jr. Anong may kukomento nyo? Comment nyo lang dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Mega love shoutout sa lahat ng OFW hero abroad, sa ating mga mahal na senior citizen na patuloy na sumusuporta sa Banateros Brothers, SMNI, kay Pastor Apollo Kibuloy at sa pamilyang Duterte. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. And God bless. So, bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakatawa.